Step number 1. Use the first row to list down the number of your research validators. Important reminder, sa Laoshi Content Validity Ratio, the minimum number of jurors is 5 and the maximum is 40. Step number 2. Use the first column to write down the numbers of the research instrument. Okay, sa first column ng iyong spreadsheet, particularly sa A2 cell, diyan mo sisimulang ilagay yung number of items ng iyong research instrument. Halimbawa, kung ang research instrument mo ay 1 to 50, diyan mo ilalagay yung number 1 to 50. Step number 3. On the first row, add column for N, NE, CVR, critical value, and decision. Ang mga additional column na ito ay ibinatay sa Laoshi Content Validity Ratio formula. Step number 4. On the next row of N, NE, CVR, critical value, and decision, add value and formula. Ang ibig sabihin ng N ay number of jurors. So sa video ito, 11 yung number of jurors natin, kaya 11 yung inilagay natin sa N. Ang NE naman ay ang mga jurors na sumagot ng essential. At blanco para sa mga sumagot ng useful but not essential at not essential. Ang critical value naman ay 0.59 dahil 11 yung number of panelists or jurors natin. In other words, ang critical value ay nakadepende sa dami ng jurors na gagamitin mo. Sa decision naman, meron tayong two possible option, either to retain the item or to reject the item. Para maging mabilis ang pagbigay ng decision, I use this formula to easily retain or to reject the item. Additionally, naglagay din ako dito ng conditional formatting para madaling makita ang mga rejected items. To do this, puntahan mo yung format only cell that contain, then sa cell value, select specific text. Then type rejected and do the formatting. After the conditional formatting, puntahan mo ang mga value sa ilalim ng N, NE, CVR, critical value, and decision. Wait for the small plus sign, then double-click. Then, pwede ka na proceed sa next step. Step number 5. Encode the responses of each jurors. For the purpose of this video, nag-copy-paste procedure lang tayo. But in real situation, kailangan mong i-encode manually ang responses ng mga jurors mo. Tandaan, kailangan mo lang i-encode ang mga item na essential. At lahat ng essential item ay lagyan mo ng corresponding na value na 1. At yung mga hindi naman ay panatilihin mong blanco. And that's it. Automatic ko nang lalabas ang mga resulta. So I hope na meron kang natutunan sa video ito. At kung may kakilala ka na ganito din yung problema, please share this video to them. Maraming salamat. And by the way, please like and subscribe.